Maligayang pagbabalik, Don Crisostomo. Gracias, Kapitan Tiago. Talagang pinagandaan mo ang aking pagbabalik. 7 taon kang nawala sa Pilipinas. At alam kong sabik kang muling matikman ang ating sariling pagkain. Halika, papakilala natin ang ating mga bisita. Siya naman si Isabel, ang nag-iisa kong kapatid. Ito naman si Don Tiburcio, asawa ni Doña Victorina na isang doktor. Ito naman si Padre Sibayla. Siya naman si Padre Damaso, ang pura paroko ng San Diego. Siya naman si Tiniente Guevara. Kumusta naman ang pag-aaral mo sa Europa, Crisostomo? Mabuti naman po, Don Tiago. Ngunit, hindi lamang kalamansin ang aking nakuha. Bagkus, nalaman ko rin ang iba't ibang pamumuhay ng aking mga taong nakasalamuha. Ngunit likas pa rin namang mga Indio kahit saan pa sila ito mag-aral. Totoo nga bang magaganda ang tanawin sa ibang bansa? Hindi ko kakailang magaganda ang tanawin sa ibang bansa. Ngunit, hindi ko pagpapalit ang bansang aking sinilangan. Sino to? Nagbalik ka. Akala ko'y nakalimutan mo na kung madami pa namang ibang magandang babae sa ibang bansa. Alam ko namang hindi ako maghanap ng iba. Ikaw lang ang mamahalin ko, Maria. Kailangan ko nang umalis, Maria. Sapagkat kailangan ko pang pumunta ng San Diego para miss tayo ng tubig kita pa. Mag-iingat ka sa susunod. Kayo po ba ang anak ni Don Rafael? Opo, bakit? Ipinalipat ko ng puso ng iyong ama sa isang San Cemetery. Umulan ng gabi yun, kaya tinapon na lang ito sa iyo. Pasensya na po. Sino ang nagutos sa inyo na ilipat ang putod na aking papa? Angkora! Angkora! Pero ako po! O Crisostomo, ba't nagbamadali ka? Saan ang punta mo? Sino may sabi may karapat na kayong ilipat ang putod na aking papa? Manahon ka, Crisostomo. Dahil wala naman akong kinalaman dahil di naman ako ang pura paroko ng San Diego ng panahon yun. Si Padre Damaso noon pa man ang namamahala. Si Padre Damaso. Asa na ba sila Crispin? Hindi ko alam. Ano ba yan? Magsabong muna ako, tiran mo na ako ng sahod nila. Asan na ba kayo, Basilio at Crispin? Na kayong pera, mga ngal! Huwag po, mahawag ka po! Crispin! Basilio! Nasaan na kayo? Umuwi na kayo! Andito na si Inay! Magandang umaga ho, Mang Tasyo. Nais ko lamang po humingi ng payo sa pala kung magpapatiyo ng paaralan. Hindi ito mauunawaan sa ngayon ngunit sa susunod ng pangitain, tiyak na maintindihan nila ito sapagkat sila ay matatalino at malamang hindi maihambing ang panahon ng kanilang ninuno. Sundin mo ang mga payo ng mga nakakataas at ipakita na ang iyong ginagawa ay ayon sa kanilang kagustuhan. Payo ko lang sa iyo ay yumuko muna sa ulo ng mga naghahari-harian. Maraming salamat po, Mang Tasyo. Mauna na po ako. Magmahalan kayo at magkaisa. Mag-ingat ka ng Crisostomo sa paglagay mo ng unang bato sa iyong pinatayong paaralan dahil narinig ko na may tangka silang patayin ka sa pagkakataong iyon.
1, 2, 3, go. Kamusta na kaya ang labi ng ako mo? Saang dagat kaya ito napadpad? Insultin mo na lahat, huwag lang awa ko. Ang mga yan gusto mo. Kalat ang balita na hindi na daw matutuloy ang kasal niyo ni Maria Clara. Itinuturing ka ng excommunicado dahil sa pagtangka mong pagpatay kay Padre Damas. Hindi ako papayag na hindi matutuloy ang kasal namin ni Maria. Hindi ako papayag na hindi matuloy ang kasal namin ni Maria. Huwag kang mag-ala, Don Crisostomo. Kakausapin ko si Kapitan Tiago na ituloy ang kasal niyo ni Maria Clara at kakausapin ko ang Arsobispo ng Maynila upang matanggal ang pagka-excommunicado mo. Kung gayon, salamat, Kapitan. Don Crisostomo mo, maaari ka bang sumama sa amin? Bakit? Ano bang ginawa ko? Ikaw ang tinuturong pinuno ng mga nag-aalsa ng mga gwardiya sibil. Wala akong kinalaman dyan. Ano ba? Bitawan niyo ako! Lahatin mo. Anong ginagawa mo dito, Elias? Ililigtas ko po kayo. Halina po kayo. Maria! Gusto mo. Paano ka nakatakas? Sinamahan ako ni Elias na makatakas. Kamusta ka na? Ayaw ko ikasal kay Alfonso, ngunit mapilit sinaawa. Ikaw lang ang mahal ko, gusto mo. Hindi ako papayag na hindi mo tuloy ang kasal natin. Pagkatapos ng gulo, babalikan kita. Ayun si Ibarra, barilin niyo! When action. Sirain mo ang kasundo sa aking pagpapakasal. Bakit? Ngayong patay na ang aking minamahal, wala na akong sinuman pa na pakakasalan. Magpapakamatay na lang ako kung ipipilit niyo ako magpakasal o papasok na lang sa isang kumbento kung hindi man. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko kaya mawala ka. Mas mabuti na lang na pumasok ka sa kumbento. 5, 6, 7, action! Anak ka ba niya? Opo, Inay. Mag-ipon ka ng maraming kawayan at ibuntun mo ang aming bangkay. Pagkaraan ay silaban mo ito hanggang ang katawan namin ay maging mga abo. Ako'y babawian na ng buhay nang di nakikita ang pagbukang liwayway ng aking bayang minamahal.